Puro kalawang na rin ba yung chassis ng mga motor nyo? Sa bidyong to nga pala, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga preparation na ginawa ko. Ang plano kasi dito, pipinturahan ko ng bago. Araw nga pala ng linggo ngayon pero hindi uso ang day off sa akin. Dahil napakarami ko nga palang dapat gawin para dito kay Project Nobi. At isa na nga dyan yung pagpipintura ng chassis niya kasi puro kalawang na rin to. Kaya inumpisaan ko na nga baklasin yung gauge nito kasi dapat malinis ko lahat ng nakakabit dito sa chassis. Bale year 2007 nga pala tong motor na to kaya hindi na nakakagulat na maraming parts dito na bulok na. Kaya sa bawat hatak ko ng sakit medyo napapangwi talaga ako kasi halos nagdikitan na yung plastic. Pero dahil porsigido tayo sa gagawin natin for today's video, syempre tsatsagain natin yan. Sunod ko nga palang tatanggalin ay yung mga wirings naman. Inumpisahan ko dito sa pagtatanggal ng rectifier. Tapos ignition coil naman yung sinunod ko. Ito yung isa sa malupit dito sa Novo Classic na to. Kung mapapansin nyo, yung ignition coil niya stock pa rin no? 5LW pa rin. So after 17 years, working pa rin siya. Ayos no. Tingin ko naman ito pa talaga yung yung stock nito mo hindi pa rin napapalitan kasi sobrang kapal na rin ng kalawang pero working pa. Ang lupit. Ang plano ko nga pala dito sa wiring nito, bibilihan ko na ng bago kasi halos parang spaghetti, putol-putol na tapos buhol-buhol na yung iba. Hindi ko din kasi alam kung gumagana pa yung wirings nito, wala kasing karga yung battery nung inuwi ko yung Novo. Mahirap kasi magdoble trabaho lalo kung wirings yung usapan. At dahil nga 17 years na rin tong motor, sulit na rin yung paggamit sa wirings nito. At may nagsasabi nga pala sa akin na ang bagal ng paggagawa ko rito. Hindi kasi talaga biro itong project na to kasi lalaanan mo ng mahabang panahon at oras. Brake master nga pala yung sinunod kong baklasin. Nagulat din pala ako sa busina nito dahil stock pa rin nakakabit. Patunay lang talaga to na matitibay talaga yung mga parts ng mga lumang motor. Pero dahil tuloy-tuloy na nag-upgrade lahat ng brand ng motor, unti-unti nang nawawala sa kalsada yung mga lumang motor. At sa wakas nga, natapos na din tayo magbaklas ng buong harness. Kaya isusunod ko na din pati yung gulong dito sa harapan. Pati nga pala tong gulong ng sa harapan, malapit na rin may stock up kasi medyo maganit na rin hugutin. Bale may mga stock parts pa nga pala to na gagamitin ko uli. Ang gagawin ko lang, ipapa-powder coat ko dahil maayos pa naman gamitin. May mga pyesa kasi to na sobra ng hirap hanapin, lalo yung gauge niya. Kadalasan na nagbebenta sa ibang bansa na, bibihira na lang dito sa Pilipinas. Kaya kung bagong owner ka ng Novo Classic, tapos bibili ka ng brand new na parts, medyo magugulat ka talaga sa presyo. Balik nga pala tayo dito sa mga binabaklas kong pyesa. Ang tinatanggal ko nga pala ngayon, yung front shock niya. At dahil nga first time ko lang nagbaklas ng Novo Classic, medyo nagulat ako sa pagtatanggal ng shock nito. Bukod kasi sa lock sa tipos, meron pa tong lock sa taas. Ang akala ko kasi kagaya lang sa Mio, basta natanggal mo yung lock, pwede mo nang hatakin. Kaya mas na-challenge ako sa ganitong klaseng content kasi bukod sa mahihirapan ako, marami rin ako matututunan kagaya nito. Kung sakali nga pala na kayong magpa-project bike ng Novo, anong kulay kaya yung babagay dito kay Project Nobi? Balik naman tayo dito sa binabaklas natin. Tinatanggal ko na nga pala yung gas tank. Tapos ang isusunod nga pala natin ay yung cable dito sa upuan. At ito nga pala yung huling pyesa na babaklasin natin dito kay Project Nobi, itong passenger foot peg kasi punong-puno na ng kalawang. Nang natanggal ko na nga lahat ng pyesang dapat tanggalin, ang sinunod ko naman, binasa ko muna ng tubig para matanggal yung mga putik-putik. Tapos sinabon ko na nga rin pala para medyo mawala yung mga langis. Habang ginagawa ko nga pala to, ang sarap sa pakiramdam, napaka-satisfying. Ganon din ba yung nararamdaman nyo habang pinapanood tong video na to? Iniisip ko nga pala kung lahat ng motor ko, tatanggalin ko rin yung chassis para malinis din. Kaso napaisip ako, napakahabang trabaho pala nun. Yung engine support nga lang, yung hindi ko natanggal dito, nawawala kasi yung long socket ko, kaya ang sistema, hinayaan ko na lang na nakakabit. After nga pala nating sabunin, syempre, babanlawan na rin natin ng tubig para makita natin kung natanggal na ba lahat ng libag. Nakakatatlong episode pa nga lang to si Project Nobi, pero grabe na yung pagod ko. Nai-imagine ko nga tuloy kung ibebenta ko pa ba to o hindi. Kailangan kasi ibenta yung ibang unit para makabili ng bagong project na papapugiin. Sunod ko nga palang ginawa ay ibababad natin dito sa araw. Naubos na kasi yung malinis kong basahan, puro may langis na. At ito na nga pala yung pinakahuling gagawin natin ngayong araw. Tatanggalan na nga pala natin ng pintura tong chassis. Sobrang kati nga pala sa balat ng strip sole kaya gumamit ako ng helmet pati na ring gloves tapos nagpalit ako ng long sleeve. Pwede ka kasing mabulag dito lalo pag sa mata ka natalsikan kasi sobrang kati niya talaga. Ang unang ginawa ko nga pala rito, kumuwala ako ng brush tapos direct ko nang ipinahid dito sa part ng chassis na may kulay black na pintura. Tapos mga 1 minuto lang ang lumipas, kusa na rin matatanggal yung pintura pero mas maganda kulkulin ng steel brush.
Sa part na to talagang medyo nakakapagod kasi pati singit-singit kailangan mong pahiran para matanggal yung pintura. Pero napaka life changing din naman pag unti-unti nang natatanggal yung mga pintura niya. Sa mga nagtatanong nga pala noon sa akin nung huling beses na gumamit ako nito kay Project Wavy, bale makakabili nga pala kayo ng strip saw, pwedeng sa hardware, pwede rin sa bilihan ng mga pintura. After nga pala nating gamitan ng brush yung chassis, ginawa ko, binalawang ko muna ng tubig para makita natin kung saang part pa yung may pintura. Tapos inulit ko lang yung ginawa ko kanina, pinahirang ko ulit yung mga natitira pang kulay black na pintura, tapos uhugasan ko ulit ng tubig mamaya. So yun na nga, after 2.5 hours ng paglalagay natin ng strip saw dito sa chassis, kung napapansin nyo, halos lahat ng kulay black na pintura natanggal na natin. So ayan, malinis na yung chassis nya. So ang ipapagawa naman natin dito bukas, papaweldingan na natin tong footboard nya dito sa may bandang baba kasi hindi pa natin siya pwedeng pinturahan para isang trabaho na lang tayo. And sa ngayon dito muna nagtatapos yung video natin kasi wala muna tayong magagawa dahil ito yung susunod natin gagawin, ipapaweldingan natin. So ayun, kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ni Project Novi. Yun lang, ride safe.